At ako po yung tagapagbalita, Kapatid JB Gal Mendoza. Huwag niyo pong kalimutang i-share at i-like ang DZRD 981 Top News, SMNI News North Luzon at SMNI Radio News Channel. At para sa unang detalye ng ating mga balitang regional ngayong umaga. Pamamahagi ng Family Food Packs, DSWD DEPO 1, tuloy-tuloy sa kabila ng Bagyong Hener. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparbic. Tahod, Kaparbic. Patuloy ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 o DSWD-FO 1, Ilocos Region ng Family Food Pack sa mga apektadong pamilya ng sakuna. Nag-abot ng 493 FFPs ang DSWD sa lokal na pamahalaan ng Tayog, Pangasinan bilang karagdagang tulong sa mga pamilyang naitala ng apektado pang nagdaang Bagyong Enteng. Samantala, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng DSWD-FO 1 Ilocos Region sa mga lokal na pamahalaan upang malaman naman ang kalagayan at pangangailangan ng sunod-sunod na pag-ulan dahil naman sa habagat at tropical depression Hener. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, bitahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Mayor Belen nalulungkot matapos ayaw pag-usapan ng Minority 7 sa SP sa Guriang Panlunsod ang Mother and Child Hospital at iba pang proyekto. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapar Sheila. Balog, Sheila. Nalulungkot si Mayor Belen Fernandez na tila ba denied na naman ang kanyang presensya sa sanggunian upang ipresenta ang boses sa kawawang sanay at mga bata na kailangan ng libreng ospital. Subalit tulad ng dati, nahanap agad ni Mayor na ayaw ng 7 majority councilors na siya pumunta roon. Nais ding malaman ni Mayor ng personal kung bakit ayaw nila itong aprobahan kasama ang pang-solusyon sa basura, Waste Vehicles at Flood Mitigation Project. Samantala, pinangunahan ni Mayor ang pagsagawa ng coordination meeting tungkol sa pagdating ni Senator Amy Marcos ngayong araw upang mamahagi ng tulong na liwas sa 5,000 mahihirap sa Dagupenyo. Kasama sa paghahanda ng maayos at tigtas na aktibidad, ang Dagupan City PNP sa panguna ni Police Lieutenant Colonel Brendan Talisok, Public Order City Office Chief Arvin Dicano, City Disaster Risk Reduction Management Office Chief Rodolfo Guzman, CSWD OIC Erin Bayabyab, City Tourism Officer Sharon Maramba, and Events Consultant Rex Katubig, City Engineering Office of General Services Office. Para sa Diyos, sa Pilipinas Sumahan, sila balo ka partner mo sa Balita at Servisyo. Dagdag pa ang balita. Malasiki Mayor Heslali nagpapasalamat sa bagong patient transport vehicle na natanggap ng bayan. Ang detalye mula naman kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, nagpasalamat si Malasiki Mayor Noel Anthony Heslani sa bagong patient transport vehicle na tanggap ng bayan. Pinangunahan ni Municipal Health Officer Dr. Marlo de Guzman ang presentation at turnover ceremony ng bagong unit ng patient transport vehicle itong Lunes ng umaga. Ito ay tinanggap mula sa National Agency sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program. Binabati naman ni Mayor ang pride ng Malasiki na si Madam Anily Ferrer sa kanyang recent promotion bilang Assistant Regional Director for Operations or ARDO ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region. Si Ardo Ferrer ay nagmula sa Barangay Lasip, Malasiki, Pangasinan at nakapagsilbi ng mahigit 27 years sa DSWD bago ang promotion. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, LG Alumino City binisita ang National Youth Commission or ng National Youth Commission. Ang detalye mula kay Barbien Bergabilla. Barbien. Yes, good morning ka-partner. Nag-courtesy call kay Alumino City Mayor R. Brian Celeste sa National Youth Commission NYC Central Office, panguna ni NYC Baguio Area Cluster Head Dr. Sheridan Athena Agahete. Si Mayor Celeste ay nirepresenta ni CHRMO, CGDHI at OIC City Administrator Dr. Emilio Geliado. Samantala si Lloyd Peter Lalas sa CDHI ng
CISDO ay nirepresenta ni Irene German, YDO kasama ang CISDO staff. Ang pagbisita nito ay bahagi ng itinerary bilang paghahanda sa 2 araw na training of trainers para sa Region 1 Local Youth Development Officers. Handa naman ang LGU Alaminos na makiisa sa mga programa, aktibidad at joint project ng NYC. Para sa Joseph Pilipinas Kumati, si Dian Vergadina, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, DAR Pangasinan at NIA nagbigay ng solar-powered irrigation pumps sa farmer organization sa Burgos at Bolinao. Ang detalye mula kay Marcila Balag. Marcila. Nasa tatlong agrarian reform beneficiary organization o ARBOS sa Burgos at Bolinao, Pangasinan nakapag-boost ng kanilang crop production kasunod ng turnover ng 2 solar-powered irrigation pumps na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Ito ay pininduhan ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, kung saan magigilipisyuhan nito ang 111 farmer beneficiaries mula sa asosasyon ng magsasaka sa San Miguel Burgos Incorporated ng Burgos at Bolinao Katuday Farmers Irrigators Association Incorporated at Katuday Farmers Agri Development Association Incorporated ng Bolinao. Ang San Miguel SPIP ay nasa kakasente masanta ARC sa Burgos at kaya nitong ma-irrigate ang 25 hectares ng farmland. Habang ang Katuday Deep Well Founding Project o DWIP ay nasa Katuday ARC sa Bolinao na makakapag-cover ng total service areas na 100 hectares. Ang SPIPS ay binahagi bilang collaborative effort sa pagitan ng Department of Agrarian Reform o DAR, National Irrigation Administration o NIA, upang ma-enhance pang agricultural productivity sa Agrarian Reform Communities o ARPS. Patuloy ang pagpapalawak at paghatid ng serbisyo ng DAR sa pamumunan ni Secretary Conrado Estrella III sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, sila balo ka partner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, Benmalay Mayor Pete Berrera welcome ang mga supporters sa kanyang political career. Ngunit bayan muna bago sarili. Ang detalye mula kay Kapar Lerna Hernandez. Kapar Lerna. Welcome kay Benmalay Mayor Pete Berrera ang lahat ng mga supporters sa kanyang political career. Sa exclusive interview ng Sunshine Radio, sinabi nito na bukas siya sa mga supporter, ngunit mas uunahin pa rin niya ang bayan bago ang sarili. Sunshine News Blast. Well, it's true. Sa akin naman, nasabi yan na dahil yun sa mga napunta doon, sinabi na kay dating Vice Mayor Mamita na siyang ang support ni Governor ay ako raw. Sabi ko, ako napapasalamat dahil may tiwala sa akin, ano? Laki ng pagsasalamat din yan. Despite na sinabi kay Mamita yun, I do not know why this guy biglang nagkaroon ng ihip na ngayon, nagkaroon ng pagbabagong pag-iisip at pupunta at nagkapaasan sila na that's their decision, ano. Hindi ko naman na ano yan sa akin naman wala naman problema sa akin yan dahil kumbaga decision nila yan. Nagpasalamat din siya sa tiwala ng provincial government sa kanya at sa pangako nitong suporta. Anya, desisyon pa rin ng sinuman kung sino ang kanilang susuportahan at ito ay walang problema sa kanya. Sunshine News Blast. Magtrabaho. Tulungan ng mga tao na kailangan ng kanilang mga tulong. So, yun si Pete Berrera. Hindi ako basta-basta na ano, kasi kumbaga, tinitignan ko lahat ng oras ko dahil ang oras na mahalaga para sa akin because you all know that time is gold. So I have to, since the people of Bimali committed by means of the votes na they trust on me, so I'm handling this kind of trust and confidence na sila ibinabalik, na yan ay binabalik ko sa kanila. Sa huli, titiyakin pa rin ni Mayor na magagampanan niyang lahat ng kanyang tungkulin dahil para sa kanya, ang oras niya ay iginugugol niya sa serbisyo publiko. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.
Para sa uling detalye ng ating balitang regional, isang digital platform ipinakilala sa DA Region 1. Ang detalye mula naman kay Kapar Vic Tahod. Kapar Vic. Ipinakilala sa Department of Agriculture Region 1 ang AKAP. Ito ay isang digital na platform para sa paglikha at pagpapakalat ng mga advisory batay sa klima at panahon para sa pagsasaka at pangingisda. Kabilang narito ay ang 10 araw na farm weather outlook and advisory, regional, provincial, seasonal climate outlook and advisory at special weather forecast and advisory. Ang mga advisories na ito ay batay sa crop decision trees na disenyo para sa partikular na yugto at mga aktibidad ng mga magsasaka na umaayon sa pagbabagong lagay ng panahon at klima. Sa pamagitan ng portal na ito, mabibigyan ang mga stakeholder ng maagang impormasyon kung paano nila mapamahalaan ang kanilang sakahan bago magkaroon ng mga pagbabago sa panahon. Ito ay nagbibigay ng rekomendasyon na particular na sa pananim na may detalyadong impormasyon at mga forecast sa panahon na makatutulong sa mga magsasaka na makagawa ng maayos na desisyon tungkol sa pagtatanim at pag-aani. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Vic Tahod, ka-partner mo sa balita at serbisyo.